And with our background po, peace and development sa Mindanao, ako po ay naimbitahan sa Mindanao State University sa Sultan Kudarat. At ang kanilang valedictorian ay ang Muslim Filipino majoring in education. Kinausap ko po siya. Sinabi niya ang kanyang pangarap ay makatulong at magturo sa kanyang komunidad. Pero pinaalalahanan niya ako na kung dati daw hirap siya at tumatakbo siya dahil may mga naririnig siyang putok ng baril. Ngayon daw po ang problema niya at ang kanyang community kailangan pong lumisan dahil na-landslide po ang kanyang komunidad. Ano pong ibig sabihin nito? Para po sa atin isa, may correlation po na direct ang state of development ng isang LGU at ang kanyang kapasidad para mag-develop. Alam po natin na ginagawa natin lahat ngayon, lalo-lalo na sa BARM, na mapaunlad ang ating mga komunidad. Pero may mga challenges pa rin. Pag ang challenges mo is post-conflict at climate change, tawag po doon double whammy. Mahirap na nga, napahirapan pa. Kung kaya't ang laki-laki ng responsibilidad natin para matulungan ang mga komunidad, lalo-lalo na sa BARM. Pero, ang sinasabi ko po, kitang-kita natin ang potensyal. In my visit to BARM 2 years ago with IOM, and with our visit to Davao City, where we had our capacity building in 2023 for the different ministries of BARM, kitang-kita po natin ang commitment ng Muslim Filipinos for good governance. Palakpakan po natin. At sa pagbisita ko po sa Mindanao State University, klaro-klaro po na ang kabataang Muslim ay what they consider themselves. They are not problems, but they are solution contributors, problem solvers po. Palakpakan po natin ang kanyang klaseng pag-iisip. Kinakailangan po ang kanyang pag-iisip dahil hindi lang sa ating mga kabataan ang pag-asa ng bayan. Sa panahon po ngayon, mindset is everything. Kung magpapatalo tayo sa mga nangyayari sa palibot, walang mangyayari sa atin. But, pinapakita nga ngayon sa hall na ito at ng mga kabataang Muslim na kayang tugunan ang hamon ng ating panahon. And that gives me hope. That gives every Filipino hope that we will be able to address all of the challenges that we have. Again, pagdating po sa pag-asa, I remember how farmers would watch the skies and hope. Ang mga fishermen natin na nagre-risk ng lives nila sa karagatan, even when storms were brewing. These memories have stayed with me, and they remind me that climate change is not an abstract concept. It is the lived experience of our people and for Muslim Filipinos, whether here or abroad. Science tells us, sabi na po ng agham, these risks are rising. Ang National Adaptation Plan na nagkaroon tayo for the first time under President Marcos warns that Mindanao will see some of the steepest increases in temperature in the country, alongside heavier rains and more violent storms. Mas iinit, mas titindi ang ulan, at mas lalakas pa ang mga bagyo. In some areas of Mindanao, even BARM, wala sila sa path ng bagyo, ngunit ngayon ay natatamaan na sila. What does this mean? Para sa ating farmers and fisherfolk, this means disrupted planting cycles, failed harvests, and uncertain incomes. At the national level, we risk losing 7.6% of our GDP by 2030. And if we don't do anything, by 2040, 13.6%. Ang laki-laki ng hagupit ng climate change. These numbers are very alarming, but again, they are also a call to action, because behind every percentage point are real lives, real families, and real futures at stake.
because we see hope in action. The Philippines has pledged to reduce greenhouse gas emissions by 75% by 2030. Under the leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr., the Philippine government has laid out pathways through the Nationally Determined Contribution Implementation Plan and the National Adaptation Plan. Ibig po sabihin nito, ang inyong pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Marcos ay may plano na National Adaptation Plan para matulungan at magiyahan ang mga komunidad kung anong dapat gawin to adapt to the impacts of climate change. Nandiyan na rin ang NDC Implementation Plan, a whole of economy plan para ang ating ekonomiya ay ma-restructure at tayo ay magiging low carbon economy, climate